Ibig ng Diyos na tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng Kanyang salita, kaya't siya ay nagsalita sa atin. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Hebreo 1:1. Napakahalaga sa Diyos na siya ay ating marinig, kaya't isinugo niya ang kanyang anak upang siya mismo ang magsalita sa atin. Sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Hebreo 1:2. Ang anak ang buhay na salita ng Diyos na nagkatawang tao. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Juan 1:1-14. Ang anak ay nagsalita upang dalhin tayo sa Ama. Sinabi niya, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6. Kailangan nating sumunod kay Jesus upang marinig natin at manatili sa atin ang kanyang salita. Sinabi niya, "Kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Juan 8:31-32. Ang malalaman nating katotohanan ay si Jesus mismo. Sinabi niya, "Ako ang katotohanan." Siya ang katotohanang nagpapalaya sa kasalanan. Aniya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Juan 8:34-36. Tayo ay pinalaya ni Jesus sa kasalanan upang magkaroon ng kanyang buhay at ng kasaganaan ito. Sinabi niya, "Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Juan 10:10-11. Ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pagtubos sa ating mga kasalanan. Unang Juan 4:8-10. Ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Unang Korinto 15:3-4. Ayaw ni Satanas na marinig at manalig ang mga makasalanan sa Ebanghelyo. Gumagamit siya ng mga bulaang propeta upang pilipitin at baluktutin ang Ebanghelyo.
Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, "Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ibanghelyo. Hindi sa may ibang ibanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagdadais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain." Galasya 1:6-9. Ang Panginoong Hesus ay nagbabala, lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hinirang. Tingnan ninyo, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Mateo 24:24 at 25. Nagbabala si Apostol Pablo, darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon ng makakatigtainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang-isip. 2 Timoteo 4:3-4. Upang hindi malinlang, manatili kay Jesus at sa kanyang salita. Siya ang salita ng Diyos na nangungusap sa Biblia sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Juan 1:1-4-5. Si Kristo ang dahilan kung bakit sinabi ng salmista, "Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko." Awit 119:105. Ang salita na nasa kautusan ni Moises sa mga propeta at sa mga awit ay naging tao at tumahang kasama ng tao at nakita ang kanyang kaluwalhatiang gaya na sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandukan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Juan 1:14-18. Si Kristo ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit. Isinugo niya ang Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa atin. Sinabi niya, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin, at sa inyo'y ipahahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin, at sa inyo'y ipahahayag.
Juan 16:13-15. Sinabi ni Apostol Juan, "Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos." Unang Juan 2:26-29.